Matinding balita ang kumalat ngayong araw matapos umanong ipatanggal si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mula sa Malacanang. Ayon sa mga ulat, nagkaroon daw ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng kampo ng Pangulo at ng pangalawang Pangulo na si Sara Duterte na nauwi sa tensyong politikal sa loob mismo ng pamahalaan. Ilang mga opisyal umano ang nakakita ng mga aktibidad na tila nagpapahiwatig na si VP Sara ay handa ng tumanggap ng mas mataas na tungkulin sa gitna ng nagbabantang krisis sa liderato. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, may mga hakbang na raw na isinasagawa upang tiyakin ang maayos na paglipat ng kapangyarihan kung sakaling tuluyang magbitiw o mapatalsik si PBBM sa puwesto. Samantala, nananatiling tikom ang bibig ng Malacanang sa issue at walang kumpirmasyon kung totoong pinaalis nga ang Pangulo. Gayunpaman, patuloy ang pag-igting ng mga espekulasyon matapos mapansin ng publiko ang ilang pagbabago sa seguridad at galaw ng mga tauhan sa loob ng palasyo. Habang nag-aabang ang taumbayan sa opisyal na pahayag ng dalawang panig, marami ang nangangamba na ito'y simulan mas malaking kaguluhan sa pamahalaan. Ang mga taga-suporta ng Pangulo ay nananawagang manatiling kalmado habang ang kampo ni VP Sara ay nanindigang handa silang gampanan ng anumang tungkuling yatang sa kanya ng bansa. Sa ngayon, nananatiling palaisipan sa publiko kung ano nga ba ang totoong nangyayari sa loob ng Malacanang. Kunyari, may mag-file ng kaso. Nagkaroon ng court order. By the time na ma-serve yung court order, sabihin ni Saldico meron na siyang passport sa isang bansa na walang extradition. Ano gagawin natin lahat? What will we all do? Tsaka tayo magsisisihan? Kasi hindi mo kailangan... I mean, anong gagawin natin and how will you appease people? Alam niyo ho mga kababayan, kahit paano ho nating pagbali-balik ta rin ng mundo, napakahirap pong isipin na itong mamalang ho na to ang nakaisip na lukuhin ang 23, 24, 25 national budget. Siya lang ho ang nakaisip na maglagay ng insertion, siya lang ho ang nakaisip na maglagay ng program appropriation, siya lang ho ang nakaisip na pakialaman ng mga proyekto dyan sa DPWH. Napakahirap po talagang isipin yan. Kaya naman dito sa interview na to, nitong si Congressman Toby Chanco dito kay Ma'am Pinky Webb, sinalansan ho niya itong si Zaldico. Breaking news ho mga kababayan, kakapasok lang. Naku, yan na naman ang kakapasok lang. Naalala ho natin yung mga mga bandang 2020, 2021, mainit yung kakapasok lang na yan na caption eh. Lahat ng network yan ang gamit-gamit na eh. Kakapasok lang. Ayun, ito totoong kakapasok to, hindi ho fake news to mga kababayan. Pero bago ho yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo yan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ito ho mga kababayan, ang pinaka-latest ngayon, kaugnay dito kay Zaldico. Political strategist Lito Banayo has raised question over whether former Ako Bicol Party List Representative Zaldico holds a Malta passport amid growing call for him to return to the Philippines to face corruption allegation. Naku, malaki yung problema yan mga kababayan. Meron na nga hubang Malta passport itong si Elizalde ko. Naku, yari tayo dyan. Kaya ho pala kahit magpalipat-lipat siya ng iba't ibang mga bansa. Diba? Parang nakakapagtaka ho mga kababayan kasi halimbawa, tayong mga ordinaryong Pilipino. Kasi nagpunta ka ng Amerika, meron kang meron kang visa dyan, di ba? Meron kang visa dyan, kukuha ka ng visa dyan. Ngayon, from America, lilipat ka ng ibang bansa, kailangan mong kumuha ng panibagong visa dyan. Ipagpalagay na ho natin, merong mga multiple entry visa yang si Elizalde ko. Pero grabe naman ho mga kababayan. Kaya siguro napaisip yung ibang mga politiko ngayon, meron na nga bang hawak na pasaporte na kagaya nitong kay Gibo Chudoro, itong si Elizalde ko, Malta passport. Kayo ho mga kababayan, sa tingin nyo ho ba talagang meron ng hawak na Malta passport itong si Elizalde ko? Kasi marami na hong nananawagan ngayong mga panahon na to na pauwiin na maraming sasalubong sa iyo, Brad.
Ito sinisigurado ko sa iyo, sa susunod na video, ipapakita ko sa iyo yung isa sa mga sasalubong kung sakaling uuwi ka ng Pilipinas. At dahil ho dyan mga kababayan, speaking of saldi ko, ika nga punta na ho tayo dito kay Congressman Toby Chanco. Interview niya ho ito kay Ma'am Pinky Webb. Ito, matindi ho ito mga kababayan. Yay! Ako walang... Joey, welcome to the show. Thank you so much For your time. You're one of, I believe, 15 so far who have released their statement of assets, liabilities, and net worth. What made you release yours? Hindi, nagkataon lang. Yesterday morning, I had an interview with the House media about the bill I filed. And then they asked me if I was willing to release my SALN. Sabi ko, wala naman problema. So, pinadala ko. Yun lang yun. Have you done this in the past? Yes, I think dati nung tinanong ako, rinirelease ko. And my understanding is that since ninotaryo namin, it's a public document. At hindi kami makakaupo doon sa Congress, hindi kami maka-assume ng office kung hindi namin isubmit yung SALN bago ka mag-assume. So kaya tignan nyo yung date sa akin is June 29 kasi June 30 kami nag-assume, diba? So ang understanding ko, pwede siyang i-release at any time. So ano naman itatago namin dun? Bakit sa palagay nyo, 15 lang? At dahil ho dyan mga kababayan, palakpakan ho natin itong si Congressman Toby Chanco dahil isa ho siya sa mga naglabas ng kanilang salin. Pero alam naman natin, alam nyo kayo mga politiko na merong loophole yung salin na yan. Kaya tayo ho mga kababayan, ilabas nila yan, hindi nila ilabas. Wala ho tayong pakialam. Yung lifestyle ho nila, yun ho ang magkukwento kung gaano ho sila kayaman. Hindi ang hindi ang salin-salin. Kalokohan ho yan. Mismong si dating Senator Miriam Defensor Santiago ang nagbulgar sa loophole ng salin na yan. Kaya kung inaakala nyo, siguro extra protection, extra layer of protection yan para sa sambayan ng Pilipino. Ika nga, merong panahon sa isang taon na kailangan magsumiti ng SALN itong mga bakulaw na mga politiko na to, no? Pero hindi ho yan ibig sabihin matutuldukan ng korupsyon. Kumbaga deterrent, kumbaga, yun tipong, sige, subukan magnakaw, kailangan mong i-declare yan, makikita namin na bigla kang yayaman. Alam na nila paikutan. Ngayon, kung yung SALN na yan isa-isa sa mga kasangkapan para matapos ang korupsyon itong mga politiko na to. Dapat noon pa hong naunang panahon, wala na hong korupsyon na nangyari sa Pilipinas. Kaya ho yung SALN na yan, basura ho yan para sa atin. Yung kanilang lifestyle, meron kang Gulfstream jet, meron kang Bell helicopter, di ba? Meron kang Agusta, hindi natin alam kung anong Agusta yan. Pero ang atin sigurado ho dito mga kababayan, yung SALN na yan, basura lang ho yan mga kababayan. Out of what? How many are you? 380 have released their SALN so far. And then the senators, 24 of them already released their SALN. Hindi ko alam. I cannot speak for them. Yeah. But Congress, do you think it's just a slow burn or one by one maglalabasan na rin? O ayaw ho kaya siguro ng ibang congressman na ilabas? Ang trabaho yun ng SecGen kasi nasa kanya yung records, di ba? True. Pwede naman niya i-release yun Right. But pwede mo rin i-release on your own as what you did. Yes. Baka naman hindi nyo sila hiningan. Baka naman ako lang hiningan nila, di ba? Kaya hindi sila kaya hindi sila nag-release. Pero sa akin, nung morning yung interview ko, 10 a.m. yata, so, release ko na. Siguro, Kong Toby, what I'd like to find out is, what do you think of this openness now in releasing SALNs, not just by yourself, but let's say also the 24 senators who've released their SALNs, as compared to the past, where, the ombudsman, the former ombudsman, Samuel Martires, laid down restrictions on the release of SALNs for President, Vice President, and others. Kasi kayo nga sa SecGen, sa Senate, nasa din nila, sa yung kanilang SecGen din doon, di ba? What do you think, what is this, siguro this feeling now of the candidates, the senators and the congressmen having to release their SALNs? Is it because of the flood control scandal? Is it really just openness and, obliging to Republic Act 6713, which obligates all of you to file your SALNs? Diba, once we file it, it's a public document. So anyone is supposed to be able to see it, diba? So, dati lang nagkaroon yata ng order si
Ombudsman Martires na may proseso yata para... Not a Correct. process. May Yeah, well, yes, a Hindi ko process. alam hindi ko The sigurado party, the person, let's say kasi President, Vice President ang hawak po ng Office of the Ombudsman, governors, vice governors, pababa, and members of constitutional commissions. You need the consent of the person. of the person. Yun po ang naging utos ni Ombudsman I think it Martires. shouldn't be that way, di ba? Kasi public official kami, kasama yan doon sa pag-disclose namin ng aming net worth. So kasama talaga yan. Dapat talaga ibigay yan. And you came out with about 213, not about, 213.9 yes. million net Yes. worth. Sa mga magtatanong sa inyo, would you be willing to answer, why are you this rich? Hindi, nakadetalye yun sa Ito akin, nga. di ba? Okay. Yung 109 nakadetalye- million real properties, 111 million personal properties. Just wanted to ask you, what are real properties and what are personal properties, sir? Personal property siguro yung jewelry, mga ganyan. Okay. Yung real property, lupa, bahay. Pati nga yung minana ko sa tatay ko, nandiyan, di ba? Nandito. Ayun, 1/8 of something. Yeah. Pati yung minana ko sa lolo ko, kasi nung inayos yung EJS ng lolo ko, my father passed away na. So, na-direkta sa amin. So, pati yun, kasama dyan sa So again, So, pati you yung are mga one, minana ko nahandyan. pati lahat ng, watch mo, ganon, Hindi, yun yung personal. Hindi, nasa watch ko, siya. ano naman to, $200 lang to, di ba? Huwag mo naman ilang. Okay, alright, Ibig so, sabihin, I mean, relatively, di ba? yeah. Okay, let's talk about... I mean, there's something with me that I find joy in being able to wear things that are not expensive but look elegant. So, yan yung challenge sa akin. Hindi ka flashy, hindi ka kailangan bumili ng mahal. Hindi, Parehas kami ng style nitong si Congressman Toby Chanco. Pero yung $200, kung Toby, mahal na yan ha. Huwag mo linalang lang yan. Diba? Ang laking ano na yan, ang mahal. Naku. Natutuwa ako pag nakakabili ako na mukhang mahal na hindi naman mahal. So, yun ang You find joy in that, yung no? thrill sa akin. Alright, sabi mo nga, hiningi yung inyong SALN when you spoke to the media. Yes, may interview ako at 10 a.m. yesterday. Yes. Because you filed, this is 5699, House Bill 5699, basically strengthening the ICI. That was the interview yesterday. Okay. So yun, pagkatapos ng interview, siguro mainit yung issue doon sa SALN. So hiningi yung SALN. Let me transition to that that House bill, sir. The measure seeks to create an independent commission, audit infrastructure corruption, AIC. Okay. Kasi dapat may word na, parang kasi dito ICI, di ba? Gusto ko lagyan ng word na corruption. Eh, sabi ni ChatGPT, yan daw ang... Tama. Yan daw ang magandang salita. Hinanap ko lang sa ChatGPT yung title. Quick question on that, because I know that Senate President Tito Soto also filed a bill strengthening the ICI. Yes. Ang tawag naman po sa kanila is Independent People's Commission. Yes. Again, filed by Senate President Soto. Let's talk about your version, sir. What is the power? Ano ang sakop nitong ICAIC? Okay, first, Pinky, siguro tatanungin ng iba, ba't ngayon lang ako nag-file, no? Ngayon lang ako nag-file because pinanood ko muna, di ba? I mean, binigyan ko muna ng tsansa yung ICI na makita ko kung ano yung kakulangan sa powers nila, di ba? So, number 2, 2 beses ako na-imbita doon as resource person. So, kung ano yung mga nakita kong kakulangan sa powers nila, yun ang pinasok ko sa bill, no? Number 1, yung power of contempt. Direct and indirect contempt. Napakahalaga nito because, tignan natin, si Saldico twice nang inimbita. Binaliwala lang niya. He didn't even say bakit di siya nag-attend. Walang sagot. Walang sagot. Pero wala naman magawa yung ICI. Hindi nila ma-cite in contempt, no? Number 2, hold departure order. Kasi ngayon parang watch list lang. So gusto natin, habang sila iniimbestigahan, naka-hold departure order sila. May power sila to file for sequestration and hawakan yung properties. Bakit ko nakitang mahalaga to? Kasi nakita natin ulit kay Saldico yung mga aeroplano nilabas na ng bansa, di ba? Nakalabas na. So, yan yung mga ilan sa mga powers na binigay natin, no? And syempre, binigyan natin sila ng immunity from suit. Nakita ko naman yan
nung napanood ko doon sa kanilang Senate hearing, yun naman yung ni-request nila, di ba? Para hindi naman sila babalikan. At dinagdagan pala natin ng dalawa pang members, isang galing sa academe at isang galing sa reputable NGO. Let's talk about that. Sino yung 5 members nito that you suggest? Academe? No, first is yung chairman, retired Justice of the Supreme Court, licensed engineer, CPA. Meron na yan ngayon, no? Ang hindi ko lang nasulat dito, which I forgot, is maganda sana kung holdover capacity na yung tatlo. Di ba kasi nahandyan na silang tatlo. Sinimulan na nila to. So you want them to be part of this? If the bill I is want passed them to into be law? in a holdover capacity. So automatic na silang tatlo. Tapos dadagdagan lang na dalawa. Hindi ko lang nasulat sa bill eh. Pero pagdating ng committee hearing, sasabihin ko yun. Who is the 5th? Sabi mo, member of the academe and then? NGO, reputable NGO. Okay. So meron na tayong retired justice, CPA, and engineer. Engineer, yeah. And then... Silang tatlo na yun, ha? Yeah. My proposal is to leave them. Judge Reyes, leave them na. Silang tatlo, hold over, tapos dadagdag na lang ng dalawa. Add 2 more. Yeah. Okay. Sabi mo nga, they have the power to issue contempt, direct or indirect, issue whole departure orders, etc. What kind of support are you getting from the members of the House of Representatives regarding this Hindi, bill? kaka-file ko lang yan, I think, Tuesday. So, naka-break kami. So, we'll find out on November 10, pagbalik namin. But do you feel that you will get a lot of support? And do you know if there are other similar bills Meron. filed? Sina Congresswoman Laila de Lima, they filed early on. I see. Meron din silang final. And you're okay for the possibility or eventuality that It's consolidated. you consolidate these bills? That's big. Dapat yung salin nitong si Elizalde ko, linabas na rin ho ngayong mga panahon na to, di ba? Kasi naglalabasan para makita naman ng ating mga kababayan kung gaano kayaman tong si Zaldico. Based on our rules, that's how it really works in Congress. They consolidate all the similar bills. Congressman, how long and how soon and how important is it to be able to pass a bill like this? Kailangan, I mean, based on how I feel, kailangan na yan kaagad. Kasi naiinip na yung tao, di ba? Gagalit na nga eh. Galit eh. Hindi naman humuhupa yung galit, hindi naman nababawasan. Padagdag lang na padagdag eh. Di ba? Even nung naglabas na yung ICI ng mga fa-file nila, di ba? Parang sabi nila, kulang, ganito. So, makikita naman natin yung reactions ng tao, no? So, talagang kailangan bigyan natin ng mas malakas na ngipin yung ICI para mas mabilis na rin nilang magawa yung trabaho nila. Pero clearly, this is just going to look into infra projects. Yes. All right. All infra, not only flood control. Of course. All infra projects. Vertical and horizontal. Yes, all. Yan po yan. All right. Yung sinabi niyo po kanina na nagrekomenda ng filing of charges si ICI to the Office of the Ombudsman. Let's name them. The recommendation is to file against Senator Joel Villanueva, Yes. Senator Jinggoy Estrada, Yes. Yusek Bernardo, Congresswoman Kahayon Uy, Former Congresswoman Uy, and Koa Slipana, no? Yeah, and Zaldico. And Zaldico. Hanim yata. So, ang sinasabi niyo po, galit na nga yung tao, tapos nagkaroon po ng recommendation from the ICI. And do you feel that naging kulang ho ba yung kanilang first batch of recommendation to the Office of the Ombudsman? Hindi, yung kulang yung first batch, because I was there twice, di ba? Doon sa pag-question nila, makikita mo talaga kung gano'ng kaingat, gano'ng kadetalyado yung mga tanong nila para ma-file nila yung malakas na kaso. Kasi I was there twice eh. Talaga yung mga tanong nila talagang mabusisi at detalyado. Hindi basta tanong, bakit, paano nang kaganito. So, detalyado talaga. So, ako, medyo naiintindihan ko because napunta ako doon. Yung mga tao, hindi naman sila napunta doon, di ba? Correct. So, siyempre, sa kanila... Saka, napakadami ho nilang secret dyan sa ICI. Kaya, yung mga kababayan natin, kung ngayong mga panahon na to, ay napapaisip na bakit wala si Martin. Si Martin Romualdez lang naman ang hinahanap namin eh. Isama nyo na si Martin Romualdez para kasi pagka yung due process, pagka nasama na itong si Martin Romualdez sa mga listahan ng kakasuhan ng ICI dyan sa Ombudsman,
meron naman ho tayong tiwala sa ating justice system. Kaso yung mga individual na tinalaga para pamunuan itong mga ahensya na to, doon ho tayo nagkakaproblema. Sa tingin ko, medyo Napapagalan. Tsaka hindi pa sila nakakanood ng live streaming, magsisimula pa lang. Yeah. So, naiintindihan ko kung bakit ganun ang perception nila. The public perception is that way. But tell us more about what you were saying because you were there twice. Sabi mo nga napaka-detalyado. Were you happy with the way at least you were being asked or questioned? Dahil sabi mo nga, one part will say, wala pang kinakasuhan. Meron bang, yung iba nga tinatanong, may makukulong ba by Christmas? And then there's that other part also that says, there's so much that needs to be considered. Hindi naman dali-dali lang mag-file ng kaso. What are your thoughts having been invited twice by the ICI? Hindi. Alam ko, naiintindihan ko yung taong bayan. Gusto nila talaga may makulong before Christmas, no? At ako naman, yung experience ko doon, talagang detalyado sila magtanong. Imagine, nanggaling na ako once there, di ba? So, ibig sabihin, kung hindi sila detalyado, hindi na ako papabalikin. So, I think, in between my first and second appearance, meron silang mga testimonies na nakuha na gusto nilang mas makuha yung detalye. Kaya, pumunta ako doon. What did you tell them that you have not told us? Hindi, wag. I don't think I'm at liberty. I don't know their rules, no? And I want to help them. So, yun, basta nagtanong sila pa. At sigurado naman ako, Congressman Toby, doon sa iyong paglalahad, dyan sa ICI na yan, sinabi mo sa kanila na hindi magagawa nitong si Zaldico na siya lang mag-isa lahat ng kabalintunaan na yan. Ika nga ni Senator Dante Marcoleta. Ngayon, kung ikaw, Congressman Toby, hindi mo kini-question yung hindi pagkasali ni Martin Romualdez dyan sa unang listahan na yan, mayroon na, magkakaproblema tayong dalawa, Congressman. Diba? Isa ka sa mga maiingay, nagsasabi na Zaldico, Martin Romualdez, Zaldico. Diba? Tapos ngayon, biglang pambihira. Satisfy ka? Okay ka ba dun sa listahan na yun? Wala si Martin Romualdez. Oh. So meron ka pa pong sinabi na hindi niya pa po nasasabi sa amin? Yes, and meron akong mga pinaliwanag na mas detalyado kaysa sa pagpaliwanag ko dito. Kasi dito, limitado yung oras. Doon talagang yung mga tanong nila is... Tsaka makikita mo, di ba, pag tinanong ka, makikita mo kung napag-aralan nila ng mabuti yung kaso. Makikita mo kung yung tanong nila talagang matutumbok nila yung mga kalokohan, no? At nakita ko yun. And you saw that? Yes. They are on the right track, yes. sir. Yes. We're going to take a very short break. We'll continue our discussion. Siyempre, re-recta na ho tayo. Lang nang panoorin pa ho natin yung commercial, di ba? Welcome back. Still with us, Namotas City Representative Toby Tiangco. I want to go back to my previous question, na ang sinabi po ng ICI, ang kanilang recommendation to file charges against the following individuals before the Office of the Ombudsman. Yes. Were you satisfied with that? Okay. Or sa palagay niyo ba kulang? Yung iba kasi, ang may personal knowledge lang ako is yung kay Zaldico, di ba? Yung iba, wala talaga akong personal knowledge. So, hindi ako comment doon, no? Yung kay Zaldico, sa tingin ko talagang dapat, marami siyang sasagutin, no? Pero ako, meron akong parang time limit, di ba? Na sa tingin ko, yung gobyerno dapat mapauwi nila si Zaldico before the end of the year. Yun ang tingin ko. Pag hindi nila mapauwi, sa tingin ko magagalit yung tao at mabubuo na talaga yung isip ng tao ngayon. Because mabubuo ang isip ng tao na? Pag nakausap natin yung tao, ano ba sinasabi nila? Ayaw pauwiin si Zaldico dahil magtututuro yan. So, pag hindi nila napauwi si Zaldico by December, talagang maniniwala na yung tao dun sa bagay na yun. Diba? That's why I've been pushing DFA. Diba? Hold on, sir. And what about you? Would you believe that as well kung hindi pa po mapauwi si Zaldico by the end of the year? Hindi, yun. Pati ako personally, pag hindi pa mapauwi si Zaldico by December, mag-iisip na rin ako na baka merong mas mataas kay Zaldico na gumagalaw para hindi siya pauwiin. Nako. Who happens to be who? Hindi, kasi ang pwede lang niya ituro si, Martin Romualdez. Speaker Martin, di ba?
Alright, so- hindi natin maintindihan. At hindi ko talaga maintindihan, di ba makikita mo naman pag pursigido ang gobyerno eh. Di ba? Makikita mo pag pursigido eh. Let's compare, no? There were previous cases before na makikita mo kahit wala pang kaso, wala pang warrant, pursigido yung gobyerno na pauwiin kung sino man yon, di ba? Pero dito, meron ba sa gobyerno pursigidong... So you feel they're passive? Yes. They're passive? Yes. The Marcos administration is passive? No, especially the DFA, di ba? Yung Nako. DFA kasi, ulit-ulit kong sinasabi, alam mo, simple lang yan. Kung may Cancel. paraan, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may may dahilan. dahilan. Bakit dahilan ang sinasabi nila? Hindi nila sinasabi sa tao o hindi nila sinasabi sa atin yung paraan. Di ba, baligtad eh, di ba? Ang binibigay nila yung dahilan, bakit hindi pwedeng kanselahin. Okay. Diba, no, human nature, pag ang binigay mo yung dahilan bakit hindi pwede, hindi ibig sabihin ayaw mo. Pag gusto mo, hahanapan ng paraan yan. Ipabayaan mo na yung abogado niya mag-question. Di ba? So, I wanted to bring that in because from my understanding, ang sinasabi nga ng DFA is that the agency, kasi you wanted basically the DFA to cancel the passport of Zaldico, right? Because we can only assume